Network Entertainment. Shoutout sa mga Nepo babies dyan. Ano na ibang 27 ayun po, na parang hindi sila nagigilty man lang, binablog pa nila na hindi naman yung mga lavish lifestyle nila, yung mga luxuries nila, pinagyayabang nila. Tapos, ayan, nalaman lang natin na pera pala ng bayan yung binawaldas nila. And then, meron din po, like sa restaurant, kakain. Ayan, nag-justice for. 7? Mga 700,000 daw po yung ginagastos nila for like dinner lang, and then mga kotse, ganyan. iPhone 17 Pineflex yung mga daw. Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Hindi natin alam, ano? Nagko-contribute pala tayo doon. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show, powered by Linya Linya and the Pod Network. Isang special episode tayo today. Nakikita nyo naman, nasa ibang venue tayo. Kasama natin ay mga magigiting na kabataan. No, part ito ng ating turo series sa The Linya Linya Show. Baka naninibago kayo kasi hindi natin kasama si Teach Jayton Zulueta at saka si Teach Sabs Ongkiko. Pinalitan sila ngayon ng mga halos kaedad nilang dalawa, no? Pero ayun, hello sa inyong lahat. At ipapakilala ko lang sa inyo ang ating mga magigiting na guests, no? Kasama natin si Steph, 14 years old, grade 9, galing Florentino Torres High School. Hi po! Si CJ, 14 years old, grade 8, mula Timoteo Paez Integrated School. Magandang umaga po! And si Mira, 15 years old, grade 10, galing sa Antonio J. Villegas Vocational High School. Hello po, good afternoon. Ayun! So, hello sa inyong lahat. Ano, nandito tayo ngayon. Nasaan ba tayo ngayon, guys? Sa Better World, Smoky Mountain! Ayun, nasa Manila tayo, no? Nasa Tondo ang Smoky Mountain. Ano? Yes po. So, wow, Tondo represent tayo ngayon, ano? Alam ko, marami tayong mga na-interview ng mga rappers galing Tondo. Pero ngayon, nandito tayo sa Tondo, no? Tondo represent. Yes. Ano ba? Dito ba talaga maraming rappers sa Tondo? Marami po. Marami. Isa na- Kasama na po dito yung katabi namin. Rapper Yes! si CJ eh. Sobrang galing Rapper po din niyan. po siya. Totoo, sige nga, sample nga Yes. CJ. Hindi 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 daw po ako rapper. Hindi rapper. Talaga. Christmas rapper. Christmas rapper. Lumpia. Hindi. Hindi. So, kayong tatlo, taga dito kayo sa Tondo. Dito kayo nakatira. Yes po. Okay. Dito rin kayo pinanganak. Yes po. Okay. So, iba-ibang grade level, ano? May grade 8, may grade 9, may grade 10, may grade 11. 11 years ago. No. Pero, kumusta kayo? Anong meron? Okay lang naman po para sa akin. And maayos-ayos din mo. Maayos-ayos na yun. Kanina may klase kayo. Yes po. Exam po namin kanina. Exam nyo kanina. Kumusta naman exam nyo? Yung kanina po na nag-take po ako ng exam, kaya naman po. Kaya Basta naman. may tiwala sa sarili na makakapasa. Yun. Na may halong aral din, syempre. Di May ba- halong review. May halong review. Mamaya, puro tiwala. No, na walang pinanggagalingin. Pero kayong tatlo, no? So kanina may pasok kayo. Tapos after school, minsan pumunta kayo dito sa Better World Smoky Mountain. Yes. Na partner ng AHA Learning Center, no? So syempre alam naman natin si Jayton ang partner ng Linya Linya rin, ang AHA Learning Center, and nandito rin ang AHA sa Better World Smoky Mountain. Ngayon, kayong tatlo, feeling ko mas makapal pa yung experience nyo sa akin pagdating sa pag-host eh.
Kayo ang hosts ng Balitang Bata. Paano nga ba yun? Meron bang intro yung Balitang Bata? 1, 2, 3. Yung huli yung Yung huli. pagbabago. Ayan yan. Ang Ang pagbabagong inintay. Kayo ang pagbabagong ating Yan. hinihintay. Tayo ang Ayaw. pagbabagong ating. Hinihintay. Oh, Tayong 1, 2, 3, go. Kayo ang pagbabagong aming hinihintay. Practice pa. Practice pa. Hindi ka na magsabay. Pero Balitang Bata, no? Grabe, no? At age, 14, 15, nakakapag-host na kayo. Paano kayo napunta sa pag-host sa Balitang Bata? Siguro bago pong host, nakilala ko po yung kaibigan ko. Tawagin na natin siya Thea. Nakilala ko po siya sa isang class dito sa Sabakada. At syempre, nung nalaman ko po na merong Balitang Bata kung saan na nag-uusap-usap, merong mga guests at maaaring mag-interview. Kasi po, ako po isang journalist din dun sa aming Wow! school. Ayan. Po, shout Ayan, out alright. Alright. As a journalist po, it piqued my interest kasi I really like speaking pero dahil nga po, nag-try po ako sa radio broadcasting, hindi po ako natanggap. Kasi parang hindi po ano yung boses ko and masyado pong mabilis yung pagkakasalita ko. And I thought na baby, dito ako nababagay kasi yung segment po namin ay pang-natural lang po and meron pong may mga script, ganyan. Pero yung nagbago po talaga sa akin, yung mga experience na nagpa-open sa aming mind. Wow. So, student journalist si Yes. Steph sa school nila. And ito yung nakita niyang opportunity para makapag-host, makapag-interview, maging batang journalist, Yes. So, good job, no? Good job. Swerte natin, guess natin. Ikaw naman, CJ, paano ka naman napunta dito sa Balitang Bata? Ano po, dati po ako nagbabalitang bata po. And then marami na rin po ako naging kaibigan dito. At sila Sean, Rian, and iba pa pong mga kaibigan ko po dito. Marami po sila. Dahil po dito sa Balitang Bata, mas nagiging confident po ako sa aking sarili. Kasi po, humaharap ka po sa camera tapos po i-share po sa buong mundo yung sinasabi or yung inaano natin dito. Kaya proud po ako sa sarili ko. Proud din kami sa'yo, CJ, no? Na nagagawa mo yan, at an early age. Ako nga, sabi ko, anong edad na ako nag-start sa ganito Kayo, grabe. Tuloy-tuloy na yan. Kaya nga sabi ko, guys, habang di pa sila, alam mo yun, wala pa sila sa headlines, wala pa sa number 1 sa Spotify, sa YouTube. Interviewin na natin itong mga to kasi pag sumikat itong mga to, parang hindi tayo makalimutan. Hindi ka po namin makakalimutan, Ayun, Teach. thank you. Teach Ali. Ayun. Yan, remember Huwag niyo Teach kalimutan, Ali. Yung mga listeners, huwag niyo kalimutan. Millions and millions yan lang naman, Yan. So, ikaw naman, Mira. Okay po. Ako naman po, hindi po ako matagal pa dito sa BWSM. Ang first time ko po na makapunta dito is nagkaroon po kami ng opportunity mga CSS. Yung CSS po, isa po siyang TVE specialization sa po namin, sa school namin. Kasi po vocational po yung Villegas. So, ang nangyari po is, yung teacher po namin na si Ma'am Verso, shout out kay Ma'am Verso, nagkaroon po kami ng registration bago po sa coding. Then, every Saturday po, nagko-coding po kami dyan sa may baba, sa may computer lab. Then, graduate po ako na masaya po ako sa computer class namin. And then, nagkaroon po ako ng interest na explore pa po yung AHA Learning Center. Kasi nalaman ko po na may dance class, may mga pa po. So, nakilala ko po si Maha. And then, yun po, sinabi niya po na may AHA Balitang Bata. So, kung di niyo po natatanong, isa rin po akong journalist. Ay, wow. Grabe yung mga batang sa kasama aming natin. school. Ikaw pa. Journalism po. So, pangarap ko din po talaga ngayon. Wow. Yes. Maging mamamahayag. Yes po. Nako, swerte rin ng linya-linya kasi kakulab namin ngayon ng probe team. Nung Yes. bata kami,
yung mga palabas, so nung bata kami, wala pang TikTok wala pang YouTube. Walas. Puro TV lang, no? So sa TV, may mga pinapalabas ng mga programa na pambata, yun na yung napapanood namin. So yung iba doon ay yung mula sa Probe Team, yung 5 and Up. Kilala niyo si Atom Araulio? Yes, Ayun. idol. Yun, wala lang. Biro lang. Si Atom ay nasa 5 and Up. Wow. Yun yung pambatang show noon na parang may pagka-journalism din siya for kids na pinapatunayan na kahit mga bata pwedeng mag-interview, pwedeng magkaroon ng documentary, pumunta sa mga lugar na may kwento, tapos ina-explore nila yun. So, ako rin ng bata ako, parang wow, interesting to ah. So, actually, pare-pares tayo. Nung bata rin ako, medyo gusto ko rin maging rapper. Rapper. O, tingnan mo, galing ni Steph, Ako nahuli lumpia niya. Oo, lumpia rapper. Rapper, tsaka gusto ko rin talaga maging journalist. Yeah. O makapag-documentary kasi nga napapanood ko, ang galing ng mga yun eh. So, pero bakit? Bakit nyo naisip na, uy, gusto ko rin maging journalist? Yung para sa akin po, kung bakit gusto ko po mag-journalist is, nanonood po kasi ako ng every Sunday po ng Jessica Soho. Then, napapanood ko po si Jessica Soho na ang dami niya pong nag-feature ng mga real stories and din po talaga nakapukaw ng interest na nakikita and nararamdaman mo yung mga pinagdaanan ng mga na-interview ni Jessica Soho. Then, yesterday, nagkaroon po kami ng documentary na hindi nga lang po namin napanood kasi nga po nag-long test kami sa English. So, nag-documentary po kami and then may na-interview po kami. Yung about po sa documentary namin is child labor. Then, may na-interview po kami isang bata na si Junior Belisario. Isa po siyang trabahador sa junk shop. And then, sobra po kami na-inspire sa story niya po. Wow! So, grabe no, at your age, nakakapag-documentary na kayo. And yun niya, siyempre, yun niya yung kakaiba sa, pagiging journalist. Nakakapag-research kayo, nakakapagkuha kayo ng iba-ibang kwento, nakakakalap kayo ng kwento, tapos, nagiging tulay yun para maikwento nyo yung kwento nila. Sa Shoutout kay Miss Jessica Soho. Laging nanonood yan dito sa amin. Idol. Idol, lilipad ang aming team papunta sa inyo. Baka naman, Miss Jessica, ma-feature nyo naman kami dito. Bigay Makabisita kayo dito sa no? Grabe. Pero, yun yan, no? Si Miss Jessica Soho, hindi mga kwento. And, kayong dalawa, ikaw ba CJ? Hindi naman journalism ang gusto mo. Ikaw, hinahanap mo pa yan, sabi mo kanina. Hinahanap mo pa ang sarili mo. Check mo nga dyan sarili mo. Siguro sa bulsa mo. Wala dyan. Wala. Pero ikaw naman, Steph. At dahil nga po, idol ko si Jessica. So, yes, Ma'am Jessica, Ma'am Jessica. baka naman. Ito na ako. Ayan. Kaya po ako naging journalist kasi nung grade 8 po ako, yung club po kasi nun is kunti and need po ng mga journalists and kasi nagre-recruit po sila nun. Yung English teacher po namin which is si Ma'am Kat. Hi Ma'am Kat. Hi, Ma'am Kat. Advisor din po namin ay sinabihan po kami na baka gusto po naming magsumali sa journalism kasi nga po it can open a path for so many opportunities. And dahil nga po, isa akong batang mahilig sa thrill, yan. Gumano magbasa ng mga kwento ng ibang buhay ng iba. I decided to join. And yung pinili ko po kasing category is feature category, which is mag-i-interview ka ng mga tao about sa buhay nila and igagawan mo po ng article yon. And kasi sayang naman po kasi yung mga buhay ng ibang tao na hindi na di-discover ng iba na meron palang gantong tao, no? Maaari pala silang mabuhay sa gantong kabuhayan kahit na ang Pilipinas ay may pagkahirap dahil sa mga nangyayaring problema dito sa buong bansa. And sabi ko naman po, sayang naman, baka naman pwede natin silang mapakita sa buong mundo. Wow! Gagaling nito ba nga to no? Pero tama yung mga kwento sa paligid. Yes po. No, ang dami-dami nating mga nakakasalamuhang iba-ibang tao.
Tapos akala natin kung ano na yung nakikita natin sa internet o nakikita natin sa neighborhood lang natin, yun na yun. Actually, kahit nasa paligid lang natin, dami na eh. Pero kung mamulat ka pa sa ibang mga pangyayari sa bansa, no? Dami mo ring makikitang mga kwento. No? Pero bago tayo lumayo, no, papunta sa buong bansa, no? Yan. O sa buong mundo. Siyempre, ang mundo ng isang estudyante ay ang classroom. Yes po. Tama? Kumusta naman? Kumusta naman kayo sa classroom nyo? Ikaw muna, CJ. Kumusta? Okay lang naman po. And lahat naman po ng kaklase ko, close ko rin naman po, hindi po ako nale-left out. And kapag nasa klase po, kailangan po tahimik ka po doon. And then kailangan po nakikinig ka po para po ma-understand mo po yung tinuturo ng teachers ko po. Teacher din po namin. Ang bait mo naman pala talaga, Yan, CJ. napakabait. Minsan Minsan kasaway din. minsan din po pasaway, madaldal ganun. Pero po kapag need po talaga magseryoso, seseryosohin ko po. Ganon din ba kayo, Steph at Mira? Kumusta kayo sa loob ng classroom? Ako po kasi since grade 7, galing po akong section 1. So, nung mag-aan na po ako ng grade 10, kasi kapag tapos na po ng grade 10, senior high na, hindi mo na po maging kaklase yung mga nasa school ng Villegas. So, nung nag-grade 10 po ako, medyo kabado pa rin po ako kasi may mga iba pong nadagdag sa amin na yung magaling sila, like, napunta po sa section 1. And then, ngayon po, for the past few weeks, maganda naman po yung samahan ng 10-1. And mga competitive yet friendly din po sila. So, naging confident po ako sa 10-1 and masaya po silang kasama. Wow! So kapag nasa class 1, Yes. no, yun yung mga top Yun po. Grabe Yes. naman. din pala. Ako din po section 1. Section 1 ka rin. Grabe din naman pala. Ikaw, Steph. Section 1. Grabe naman pala. Well, kayo mga puro pala section 1 to eh. Ako, kung kasi, ilan ba kami? 15 sections kami. Section 50 ako eh. Okay lang naman ba yun? Ang importante ay kung ano ka ngayon. Ay, grabe naman. Mas rin naman po, mas important. matter. Okay lang naman po kahit lower section ka po. Kasi po pag sa high section ka po, marami po kasing teachers na na tawag dun yung Strict, mataas gano'n? po yung expectation. tingin. Expectation po sa inyo. Ganun po. So minsan, syempre, section 1 kayo parang yung honors section, ganyan. Yun yan, nararamdaman nyo ba yun? Na parang may ibang expectation sa inyo yung mga teachers, yung mga pamilya nyo, yung campus. Paano nyo tinitake yun, yung expectation na yun? Tinitake nyo ba yun positively na, sige, challenge to? Or minsan parang, ang hirap naman ito, na parang bawat galaw ko, kailangan magaling, kailangan mahusay. Ganun ba? Yes, Bilang estudyante po, syempre kahit isa kang estudyante sa section 1, nagrereklamo din po ako sa mga expectations sa mga teachers dahil hindi po sa lahat ng oras ay kaya po ng mga estudyante yung kanilang pinapagawa. Pero at the same time ay kinukuha ko po yun as a challenge dahil kung hindi ko po i-challenge ang aking sarili, hanggang saan ako? Hanggang saan ba ang makakaya ko kung hindi ko po i-challenge ang sarili ko? So, ang pag-take po ng expectations ay syempre nakakainis din, pero at the same time, it's Tama rin naman, nakakainis naman talaga. nakakainis, pero it is thrilling and joyful dahil syempre, sa gitna ng challenges na yon ay makikita mo kung sino ka nga ba talaga at kung ano nga ba ang meron ka pa sa sarili mo. Ang ganda. Galing. Kaya ikaw, CJ. Ako naman po, tinitake ko po siya as positive po. Ayoko rin po kasi mag-isip po ng mga negative. Lalo na po kapag section 1 ka po. Kasi po mahirapan ka po kung mag-iisip ka po ng negatibo. Negatibong pananaw po galing po sa ibang tao na hindi mo kaya yan, hindi mo masusolusyonan yan, ganun po. Kaya mas iisipin ko po maging positibo sa sarili. And para po masolusyonan yung problema ko po sa school. Nice one, CJ. Sige, ikaw, Mira. Sa nakikita and naririnig ko po about sa ibang students na pe-pressure po sila ng family nila.
Pero para po sa akin, self-pressure. Pinapressure ko po yung sarili ko. Kasi nasanay po ako na lagi nga po akong on top sa school namin, top student po. Then nung grade 9 po, medyo na-disappoint po ako sa sarili ko kasi one of my classmates said na anong nangyari, ba't natataasan ka na ni gano'n, ganyan. So, ako po, kasi sa akin po lahat ng expectation, laging isipin nila na makaka-perfect ako sa score na yun. Which is, hindi naman po ako laging perfect. Inaamin ko po yun. Lagi din po ako nagkakamali. So, ngayon po, ngayong grade 10, tinitake ko po yun as positive or as a challenge for me na sumikap and then bumawi po sa mga ganyan. And hindi ko na rin po iniintindi yung mga kaklase ko na bakit yan lang yung score mo? Kasi ang kalaban ko ba yung sarili ko, hindi sila. Just be yourself. Alright. Mic drop. Ayan. Grabe. Nahulog ang mic. Mic drop, no? Pero, grabe, no? Parang, hindi ako makarelate kasi walang expectation sa akin, eh. Spare tire lang ako sa bahay namin, hindi. Pero, ayan, no? Magandang matutuhan yan at an early age, eh. Na, hindi rin kayo magpadala doon sa pressure na yon. Kasi ang tama mas sarili nyo yung kalaban nyo no? Kapag masyado rin kayong, I think, nagpa-pressure sa external forces. Masyadong competitive. Pati yung internal nyo Yes. ay kontrolado na ng iba. Parang ang hirap. And then kapag nagkaroon ka ng mali or meron kang failure, hala, paano yun? Baka mag-crumble ka. Baka bumigay ka na. Or ayaw mo nang tumuloy. So parang, I think maganda rin as much as at an early age, natututuhan nyo pa paano maging mahusay, magaling, maging on top. Alam nyo rin yung pakiramdam na hindi laging perfect, no? Na nagkakamali, no? So, huwag nyo masyadong galingan. Hiro lang. Galingan nyo syempre. Pero kapag nabitin ng konti, pagbigyan nyo rin yung sarili nyo. Ayun din po, Magpahinga sabi din. po ng teacher po namin, si Ma'am Abruena po. Wow, Sabi niya po, shout wag out. daw po puro aral. And yung yung mga dating ginagawa po ng mga Pilipino, yung mga larong Pinoy, ayun po yung din po natin, kailangan din po pagtuunan ng pansin yung larong Pinoy po. Kasi naman po, puro po kayo aral, tapos hindi nyo na, yung puro aral na yun, hindi nyo na po yun yung ibang mga bagay sa mundo na hindi nyo pa nagagawa. Yun, tama. So, kayo, no, syempre, na-imagine ko na, very studious kayo, no? Mahilig kayo magbasa, mahilig kayo mag-aral. Di mo sure! Hindi mo na. Para ba? Hindi natin sure, no? Pero malamang, no, section 1 kayo, preparado kayo sa mga exams nyo, ganyan. Pero yun nga, yung sinasabi ni CJ, paano, nakakapaglaro pa ba kayo? Anong mga Hindi na trip po. ng mga, ano lang generation nyo ba? Gen A? Gen Alpha ba kayo? Gen Alpha. Totoo? Hindi kayo Gen Z, no? Hindi po. Gen Z, matatanda na yung mga yun, eh. Twenties. Mga teacher dito na Gen Z. Twenties. Ano kayo? Gen A, no? Gen A. O, kumusta? Ano pang mga nilalaro nyo? Binibigyan po kami ng time ng MAPI teacher po namin, si Ma'am Abruena po. Binibigyan niya po kami ng time kapag wala pong gawain. Binibigyan niya po kami ng time maglaro po sa court. Like badminton and iba-iba pong mga laro. Mga sports din. Pero mga larong Pinoy, may inabot pa ba kayong ganon? Mga patintero, Nung taya-taya. bata pa po kami kasi sa buhay po Matandaan nyo na kasi ngayon, eh. So, uwi na tayo. Sa mga bata. Uwi na Mga tayo. bata pa kayo. Mga ganito pa kayo. Pitos na po ata kami nun eh. Sige, Mga mas bata kayo, mas nagagawa mo yun. Yes po. Kasi, Nung bata ko po. Hindi, nung bata po kasi ako nakaabot. Lagi ko pong kalaro yung mga pinsan ko. Minsan, sorry po, na-try ko na po talagang tumakas. Para makipaglaro ng yung patin pick ko, yung tumbang preso sa mga pinsan ko po. Yung, tapos sabihin po ng tita ko, Jen, yung anak mo nakikipaglaro, hindi natulog. So ayun po, masaya po. Pero nung mga lumaki-laki na nga po, nagseryoso na, and then hindi na po talaga, hindi na po makapaglaro yan, matry
mahil yung inner child. So sana po. Busy-busy na siya. Wow. Nice. So meron, no? Meron. May mga laro pa rin. Pero would you say na yun nga, parang kayong mga bata ba, nagtatry na rin kayo maglaro ng mas mga physical activity sa labas? Kesa sa mga gadgets, sa iPad, sa YouTube, mas masasabi niyong lamang pa rin yung online. Yung online. Online pa rin. Online pa rin. Lamang pa. Online pa din. And conscious kayo doon. Conscious kayo. Ngayon, ano bang tingin nyo talaga? Kunyari, lagi kayo sinasabihan na matatanda eh. Oh, kaka-computer mo yan eh. Kaka-cellphone mo yan eh. Ano nga bang nasa isip nyo? Iniisip nyo ba na, oo nga eh, dapat mas naglalaro kami sa labas? Or naiisip nyo na, ano naman eh, meron naman, na-entertain kami dito. May natututuhan naman kami online. Ano nga ba yung totoo nyong nararamdaman kapag sinasabihan kayo ng kaka-cellphone mo yan? Natutuwa po ako kasi kaya po ako nagsiselfon dahil may asthma na po ako ngayon. So, hindi ka, makatakbo masyado. Ganyan. Yes po, pero kasi nung bata pa po kasi ako, sobrang harot ko po talaga nun. Like, hindi naman masyadong harot na in a bad way. Pero kasi sobrang, Kulit. sobrang kulit ko po nun. And minsan, pawis na po ako, sobrang asim ko na nun. Kasi po, wala na po kasi akong mga kalaro nun sa ngayon po kasi yung iba po, mga lumipat na, mga high school na, and masyado na po nagsiseryoso sa mga buhay-buhay nila. Ako naman po, ako. Gusto ko pong maglaro. Like, kasi kapag online po kasi, masyado na pong bad sa eyesight. And, parang may bad effects na po kasi yung online ngayon, kaya mas prefer ko yung physical. And at least nakakapag-enjoy ka, merong mga social connections sa paglaro in physical way. Ako po, pareho po kay Steph. Kasi yung mga iba ko pong pinsan, hindi na rin po sila mahilig maglaro, ganyan. And then, ako naman po, as laging nagsa-cellphone, ang tinututukan ko po is like, manood po ng mga movies, ganyan. And then yung mama ko po, galit siya na pag nagsa-cellphone ako. So, sabi ko, manood ka rin ng movies, ma. Sabi ko na, hindi niya lang po ako sinabihan kasi na-entertain na siya sa mga panonood din. Ayun. Kapag sinasabihan po, dapat impluwensyahan na Ayan. natin eh. Ayan. Tama. Good solution. Kapag pinagsasabihan ka ng mama mo, pagsabihan mo siya. Impluwensyahan. Impluwensyahan mo. Lagot ng mama natin. Kayo talaga. Hindi, impluwensyahan mo. No? Malay mo, gusto niya rin pala yung Diba? mo. Gusto niya po. Sasabihin niya sa'yo, di ba? Kaka-cellphone mo yan eh. Ano ba yan? Okay Ay, na. Teach, mas addict na siya manood sa kanang K-drama. Ayun. So, ganun ang parang... Sa'yo rin ba, CJ? Ganun din? Sa akin naman po, alam ko po, meron pong negatibo or positibo po yung paggamit po ng cellphone. Yung positibo po ng paggamit po ng cellphone, ito po yung, marami ka pong malalaman or marami ka pong ma-apply mo po sa sarili mo sa paggamit po ng cellphone. Kasi po sa social media, sa mga yung pag-scroll mo lang po, yes po. Pero po yung negatibo po, yung paglabo po ng mata, tapos marami ka pong makikitang mga, Masasama. Mga kinemirot na yan eh. Yung iba po, pwede pong nilang gayahin yun. Yung ganun. Oo. Ano-ano. Ayun po, kaya po, para po sa sarili ko, may positibo tsaka negatibo po yung paggamit po ng So, cellphone. kailangan maging maingat pa rin, syempre. Tapos po napapansin ko po, nung dati po, wala po kami mga gadgets, magkakapatid. Para pong lagi po kami nagko-communicate sa isa't isa, lagi po kami nag-aarutan, lagi po kami nagbabanding. Sila papa rin, sila mama po. Pero po ngayon, parang hindi na po Kanya-kanya. masyado. Kasi po, mayroon na po kaming mga cellphone po eh. So nakatutok na po sila sa sa mga cellphone nila. Kapag minsan po naman nagharutan po kami nila ate ni kuya po kapag lobat po yung cellphone. Kaya
kailangan, hayaan din minsan malobat ang cellphone. Huwag charge ng charge. Na-in-charge, na-in-charge. Diba? Dapat kayo rin nalolobat kayo sa pakikipag-socialize. Kasi kung puro cellphone niya naman. So dapat maganda sa generation nyo, natutuhan na rin na paano gamitin ng mabuti Yes. yung technology, yung online. Pero yung mga negative naman, kailangan nyo ring balansehin Yes. na Yes. magkaroon ng time na lumabas. Kasi kami naman yung generation na yon na puro labas, wala kami masyadong internet, wala pa masyadong internet noon, wala pang online. So, limitado rin yung mundo namin noon. Konti lang yung, ngayon, di ba, sinabi nila, nasa tip na ng daliri mo lahat ng information. So, nasa sa inyo rin yun kung paano nyo gagamitin yun. Kami naman na wala noon, di ba, na panay labas, ngayon lang din namin yan mas natutuhan. Pero kayo maaga pa lang, kaya maaga pa lang dapat natututuhan nyo ng gamitin. So, balance lang. Hanip, no? So, sige, no? So, yan yung mas sa laro, no? Sa classroom. Pero kumusta kayo, no? Dito kayo nakatira sa Tondo. Yes. No? And kumusta kayo with, sa pag-aaral ninyo, tapos sa mga kanya-kanya ninyong pamilya, di ba? Malamang may mga kapatid kayo, may mga magulang kayo. Ano nga bang mga ginagawa ng mga magulang ninyo? Anong trabaho ng mga parents ninyo? And, ayun, sige mo na. Anong mga ginagawa ng magulang? Yes. CJ. Si mama po, mananahi po siya. Si papa naman po, delivery driver po sa Divisoria. Minsan po sa ibang lugar po. Tapos po, kapag ako naman po, pinapapasok po nila po ako, binibigyan po ako ng baon and 100 pesos. Wow! Pero po, minsan po, naaawa po ako kay mama. Kasi po, kahit kapos na po siya, binibigay niya pa rin po yung best niya para bigyan po kami ng malaking baon. Kaya ayun po. Tapos po, kapag pumapasok po kami magkakapatid sa eskwela, todo support po si mama, si papa. Tapos kapag exam po, mag-review ka na, ganyan-ganyan po. Tapos po kapag, ayun po, yung sinabi ko po kay mama, wag po siya madisappoint. Sabi niya, wag mo isipin na madidisappoint ako, hindi ako madidisappoint sa'yo. Kahit mababa po yung grade mo or yung score na makukuha mo, okay lang daw po yun. Basta daw po, hindi daw po ako ma-repeater. Ayun po. Wow, grabe naman ang support. Kahit lower section po ako. Pero ngayon, nasa 1 pa rin. Yan, no? Hindi po ako natanggal. Pero po nung grade 7 po, section 2 po ako. Okay lang yan. Shout out sa mga mananahi, no? Na mananahi ang mama mo, no? And sa mga delivery riders na magigiting na nagtatrabaho araw-araw, no? Sige, ikaw naman, Steph. Sa bahay po kasi namin, meron po kaming tindahan. And yung papa ko po kasi, may po sila, dati po kasi nagtatrabaho po siya sa production team po ng ABS-CBN. Kaso nung nagsara na po yung ABS-CBN, parang medyo humina po yung pagtatrabaho niya, lumitit na po yung sahod. Pero nung, siguro pagkatapos po ng pandemic, nag-bloom po yung business ng boss nila kasi po, yung boss po nila ngayon, yung trabaho po nila ngayon is nagtitinda po sila ng mga material sa Lazada, Shopee. And yung papa ko po kasi nun is 20 years na po siya sa trabaho na yun with his boss. And parang siya po yung taga-assist and parang nagpa-package din po ng mga orders. Yung mama ko po kasi taga-bantay po. So, bali po, housewife po siya. So, kapag pag napapansin po kasi nila na medyo busy po ako, nag-aano po ako sa kwarto. Hindi po nila ako pinapabantay ng tindahan kasi alam po nila na hindi po ako nagpapa-istorbo kapag may ginagawa po ako. Kasi mabilis po akong ma-distract. Like, simpleng tawag lang, nadidistract na po ako at hirap na po ako bumalik sa mga ginagawa ko. So, Pabili! Ano yun? Saan mo, ano? ano ba? Ano yun? Sunsurf, Didistract mo yun. tsaka sunsilk. Wala po. Ubus na po. So, ganun. So, may sari story kayo. So, mama mo, nagbabantay din doon. Pero yun nga, no, talagang yung nangyari sa ABS-CBN shutdown, ang daming naapekto ang mga pamilya dyan eh. Kaya yung mga nagpasara Nawala niyan, din yung dapat mga, talagang mapanagot yung mga yan eh. No, yung mga nagpasara na yan, wag ganun. Huwag ganun. Wag ganun. Wag! Kasi if
yan. Tsaka nawala rin po yung mga favorite po namin Oo nga, panoorin. totoo Yung yan. mga yung Team Yay! yes, Team Yay. Kanemerot. Ganda. Oo, di ba ako rin nung bata kami, yan ang mga pinapanood namin. At iba pa, Hiraya Manawari, Mahina, di ba? Yan yung mga marami tayong matututuhan pa Ngayon, puro Peppa Pig na Once upon a time. Once Upon a Time. Once upon a time. Tsaka yung yung magandang gabibayan, yung mga aswang. Power Rangers. Power Ranger. Kaya ang liit ko po ngayon kasi di ako natutulog nung hapon eh. Dahil yan sa Power Rewatch Rangers. na lang. Rewatch na lang. Pero, yun naman sa'yo, no? Pero nakakatuwa rin yung magulang mo, no? Na alam nila kapag busy ka. Kaya siguro may mga kapitbahay kayo na nagluluto ng adobo na walang suka. Kasi bumibili ng suka sa inyo pero walang sumasagot. No? Saan ba yun? Pag si Steph, Si Steph na naman, nag-aaral na naman siguro yun. Hindi ako makabili ng dati puti Pero... no? Benta kay CJ Sige. Okay, yan. Ikaw naman, ako naman po yung mama ko rin po is housewife po. And then, yung papa ko po, nagtatrabaho po siya sa province po, malayo po sa amin. Kaya din po, nahihiya din po ako na mangingi ng baon. Pero kasi kailangan po kasi sa mga school projects. So, ayun po, dahil nga rin po malayo sa amin si papa, po siya, karpentero po siya doon. Like, nagpapadala po siya sa amin ng pera. Then, hindi lang po kasi yung yung namimiss namin, pati din yung bonding namin kasama si Papa, ganyan. So, namimiss po namin si Papa kasi kailangan niya pong magtrabaho sa ibang lugar. Kasi wala rin po kasi sa lugar namin na mahahanap na trabaho, ganyan. So, ayun, I miss si Papa. Ayun. Karpentero naman si papa mo, tapos sa probinsya. Apo. Sa Okay. Quezon po. Sa Quezon. Pero pauwi-uwi naman siya sa inyo. Apo. Okay. So, iba-iba yung mga pinanggagalingan ng mga magulang nyo, no? Pero, kayo, paano naman kayo, iba-iba yung background ng mga magulang nyo. Ano naman yung, parang ngayon na tumatanda na kayo, may mga interests kayo, di ba? May mga nade-develop kayo interest. Sabi nyo, journalism, ganyan. Tapos di ba, dahil Keto 12 na tayo ngayon, Yes, po. from junior high to senior high, pipili na kayo ng Strands. ninyo. So, meron na ba kayo mga napiling strands? And yung strands ba na yun? Ayun nga ba yung parang nai-imagine yung track nyo papunta sa trabahong gusto nyong makuha or Yes. gusto nyong maging? Hindi naman trabaho, no? Yun na lang Opo, sinasabi ng yes. matatanda Pero pwede ka naman magkaroon ng sariling business or maging boss ng sarili mong negosyo, ganyan. So, sige, ikaw muna, Steph. Sabi ko nga po, STEM po. Kasi na-imagine ko po talaga ang sarili ko. Kasi ang pangarap ko po kasi ay isang maging piloto. Wow! Nabanggit ko nga po kanina na ako yung batang mahilig sa thrill. Ayan. Kasi kapag nakikita ko po yung mga eroplanong lumilipad, na-imagine ko po na ano kaya feeling magpalipad ng eroplano. Tapos syempre po, first time ko pong sumakay ng eroplano and hindi po ako natakot nung tumingin ako sa baba kasi sobrang ganda po and parang na-imagine ko po na sa pamamagitan ng paglipad ng eroplano para makakapag-travel pa po ako. And to explore the beauty of the world. Ayan. Hanep! Yes. Yes! Alright. Yes! Yes! Praise the Lord. Praise the Lord! Ganda. Gusto maging piloto ni Steph. Gusto niyo mapalapit sa Panginoon. Iba na po ata. Tayo dito, malayo pa Iba na po ata. Iba na. Kasi Ayaw nag-praise the Lord niya na pa, tayo. ayaw niya pa. Sorry. Bakit Akala ko kasi mapalapit yung loob mo. Pero magpiloto. Wow, grabe naman. No? Share ko lang, yung kuya ko ay piloto. So naman, nakakatuwa kasi yung kuya ko noon, gusto niya maging piloto pero nung panahon na sabay-sabay kami nag-aaral magkakapatid, 5 kami. Hindi siya makapasok sa flight school kasi hindi rin mura, no? Mag-aral ng pagpipiloto. So, hindi muna siya nagpiloto, nag-engineer siya. So, matalino rin siya, ang galing niya. So, nagtatop din siya sa school, ganyan. Eventually, naging engineer siya. Yung daddy ko, engineer din. So, parang, wow, ang galing. Engineer na siya. Pero,
Bandang 29 years old na siya, magta-30 na siya. Okay na yung trabaho niya. Nabalikan niya yung dream niya na magpiloto. Nung bata kami, di ba, sa computer Windows 98 pa yun Yung naabutan yun. Windows 98 tapos may mga CD na Flight Simulator yung pangalan niya, Windows Flight Simulator. Or ayun, basta parang lagi siyang ganun. Tapos maglalaro siya, bumili siya ng joystick na pwede siyang maging piloto. Tapos may mga upuan kami, nilalagay niya sa likod ng upuan. May dalawa, sinasakay niya kaming dalawang kapatid ko. So, di ba? Tapos parang kami, tumitingin lang kaming gano'n. Gumaganon din Gumaganon din kami. No, pag umuulan, parang nababasa din kami. Hindi, pero yun, nakakatuwa lang. Na yung kuya ko, dream niya yun ng bata siya. Ngayon, Tapos hindi niya tinigilan until makapag-aral siya. At makapagtapos. Ngayon, grabe, nag-ano na siya. Nagnenegosyo na siya. Piloto na siya. Siya pala siya. Nakakatuwa. So ngayon, libre yung mga flight namin. Feels ka. May discount. May discount. Baka naman. Ayan. Yung kapatid ko namang isa nasa Cebu Pacific naman. Hindi siya piloto pero part din siya ng team doon. So, wala lang, nakakatuwa lang din. Kaya tuloy mo yung pagpipiloto, maganda, makaka-travel ka talaga. Yun. Sige, ikaw, CJ. Tawa lang Wala pa. Wala Wala po pa po, nga undecided pa Undecided po ako. pa. Pero po kapag... Course. Course, oo nga. Yung strand mo. Hindi pa rin. May oras ka pa naman, ano? Yes. Pero po pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, ko po talaga kay ma'am, pinapangarap ko po na papasok po ako sa trabaho na malaki po yung sahod. Ayoko po yung mababa po. Kasi po, para po makatulong po rin po ako sa magulang ko po and lahat po ng mga binigay po nila babalik ko po sa kanila. Ganda naman nun. Siyempre, si CJ, kinukwento niya kanina, very inspired siya sa magulang niya na kayod talaga Kaya parang ganda ring drive minsan na, di ba, kung saan ka man, ano man ang maging interest mo eventually, pero meron ka ring hangad na financially rewarding na trabaho. Ganda rin. Maganda siyang goal din. Kasi syempre, ganyan din yung mentality ko, CJ. Kasi nung bata rin ako, grabe yung kaya din ng magulang ko. And 5 kaming pinapaaral. Ako pa yung may pinakamahal na tuition. So, sabi ko rin sa mama ko na kapag tanda ko, kanya-kanya na kami. Hindi, bino na kami. Sabi ko, pag tanda, bawi ako sa kanila. So, ganun din yung ko, CJ. Parang, nahanap ko naman kung anong gusto kong gawin. And then, pero, laging nandun din yung, sana kumita ako ng maayos para naman kung ano yung mga sinakripisyo ng magulang ko nung bata ko. Di ba? Kasi marami rin silang pinagkait sa sarili nila para mabigay sa mga bata. Pagtanda, habang kaya pa nila, mabigay mo naman yung gusto nila. Ganda. Ikaw, Mira. Pasabog. Ako po or humanities. Humanities. Ganda. And pangarap ko po talaga mag-teacher. And yung po kasi ng background ng bata ko is, yung tita ko po, teacher siya sa Yanko. Wow! Yanko Elementary School. Yes! Really? Doon ako galing. Doon siya. Sino? Yung tita ko po si Mylene Buse. And then, yun nga po, sinabi nga po nung iba ko ding relatives na, ba't ka magti-teacher, mababa naman yung sahod. So ako gusto ko po i-pursue yung dream ko na yun. And meron namang way kung pwede po mag-abroad ako, sa abroad po ako magtuturo. Kung hindi po magti-teacher, mag-journalist na. Why not? No, ang ganda. No, sa pagtuturo, grabe, syempre, napaka-noble na job niya. Shoutout sa mga teachers natin dyan. Saludo. No? Kay Teach Judy, kina Teach Jayton. Ako, hindi naman ako teacher talaga. Mas natututo nga ako sa inyo Kesa, learner lang ako. Pero, ganda na mag-teacher. And then, yun tama naman mahirap din na isipin na kung ano mang profession, ito lang yung kitain mo. Parang, iba-iba naman yan may iba-ibang path Yes, kung may paano. ibang way. So,
Pero maganda no na may pangarap din kayo na kasama nung passion na gusto nyo. Syempre yung pag-upgrade din naman ng ng pag-level up Yes. ng mga kanya-kanyang kabuhayan, and hindi lang para sa sarili no, pero para sa pamilya rin, lalo na sa mga magulang na kumakayod para malagay kayo sa posisyon na mas maayos Yun, grabe naman pala, no? So yan ang mga dreams ninyo, no? Para sa sarili ninyo. Pero ano ba, parang based sa experience nyo ngayon, ano sa tingin nyo yung mga challenges, hurdles na sa tingin nyong nagiging roadblock kung ano man ang ginagawa nyo ngayon? Okay ba yung question ko? Yes. Invento lang eh. Pinag-ano ko lang eh. Pinagtunog-ano ko lang eh. Improvise. Oo, pinagtunog ko lang na malalim eh. Pero basically, ano lang yung mga challenges na hinaharap nyo ngayon. Kasi, syempre, very positive. Alam ko, section 1 kayo. And pero very optimistic din kayo sa anong mangyayari na okay yun. Pero meron ba mga challenges? Saan kayo parang nahihirapan? Yun. Ako po muna. Parang So, marami ano yan, po? CJ Para. Ano po, yung una po, yung activities po sa school. Ang dami po kasing pinapagawa, lalo na po kapag, kunyari po, may isang subject po nagpagawa ng 5 pirasong performance task. Tapos po, sunod naman po sa isa pa pong subject, pero din po. Kaya po, tambak-tambak rin po. Kaya po, mahirap pong tambakan ay hindi po gawin yun. Kasi po kung tatambakan ka po, so hindi mo na po siya magagawa. Kaya po ganun, kailangan po kapag nagbigay po sila ng gawain, gagawin ko po agad. Para po hindi po ako ma-pressure or ma-stress po sa gawain. So yung patong-patong na gawain, nagiging challenge siya kasi kada subject, and mukhang CJ, dahil sanay kayo no, na syempre nasa performance level lagi kung ano man ang subject na yan. Ang hirap din sa inyo na kada isang subject ay mabigay niyo yung todo kung nagpapatong-patong siya. So yun yung challenge kay CJ. Sige. Yes. Mira. Ako naman po, okay naman po yung performance ko sa school. Ang pinaka-problema ko po is financially po. Financially unstable po kasi kami. Yung mga meron pa pong contest, like pageant nga po. Gusto ko pong matry ma-experience yung pageant. Pero wala po, hindi po kaya kasi nga po yung costumes pa. And then nagsosolicit po ganun. So parang hindi ko kaya na may costume pa, may need pong magpalit ng costume for showing talent. So, yun din po sabi sa akin ng mama ko, if gusto ko daw po talaga is mag-ipon ako ganyan para makasalit, maka-experience po. Kasi hindi din po kaya ng mama ko. So, hindi din po kaya ng papa ko, maliit lang po kasi yung sakot na nakukuha niya po. So, isi-save ko po yun for the future na para sa sarili ko, ako po yung gagastos. Ganyan. Not ma-experience ko lahat. Yun. Wow! Alam mo, Grabe ba? Mira, may kilala akong mananahi. Nanay ni CJ. Malay mo siya na nagagawa ng mo. Nasa isip ko ng Diba? mama ko. Collaboration na yan. O di ipon mo, mapupunta sa mama niya. O di mo madadagdagan pa yung baon niya. Ang ganda, utang muna, CJ. May 100 ka naman, ibigay mo muna. Hindi, pero, syempre, laging challenge yung finances, pero ang ganda rin ng mentality mo na parang, may mahanapan ng paraan para yung goal mo na ma-experience, ang pagpapageant, hindi siya parang, wala nang pag-asa, hindi ko nagagawin. Kaya siya, Basta mahanapan ng paraan na makaipon, and ma-experience Yes, siya. Okay, alright. sige, ikaw, Steph. So same lang din po kay Miracle, financially problem din po. Kasi po as a high school student po, marami po akong kailangan, lalo na po yung printer. Kasi po, malayo po yung printan sa amin and sobrang tagal po ng oras po para hintayin. And sabi ko nga po, gusto ko po ng printer and pampaayos po ng laptop ko. Kaso nga po, dahil nga po may financially unstable po kami, hindi po namin makamit yun kasi
kulang nga po kami sa budget and may mga need pa po kami bayaran. So, ang sabi ko po, okay, sige, tiis-tiis muna. Kahit siguro December na lang kasi po, kapag December, syempre, maano tayo nun eh. Paldo tayo nun Paldo eh. tayo, paldo pag December. Paldo tayo nun eh. Pero kahit hindi naman po, pwede naman pong tiisin. Basta, sarili muna, pamilya muna, bago po muna ako. Bigyan ng printer yan. Bigyan ng printer yan. Oo nga. Baka naman sa mga listeners natin. No, baka meron kayong mga printer dyan. Pero totoong problema yung printer. Ano, ang dami-daming mga kailangang i-print. Dapat ngayon, puro digital na muna eh, no? Pwedeng i-send na lang eh. Although, gets ko naman, minsan kailangan talaga ng printed. Pero, ang mahal din niya magpa-print ngayon. Dati, photocopy lang. Ngayon, kailangan mismong print na. No? So, isa yan sa kailangang pag-ipunan, ano? Ano ba kayong kilalang ano dyan? Wala, si CJ, hindi ano eh. Wala, nakuha eh. Oo nga, ano ba kaya pwede? O baka sa mga listeners natin, meron kayong print shop dyan. Printer! Baka naman. Pa-sponsor naman ng printer dyan. Aham. Nauupo kami dito. Sige. So, yan yung mga hurdles, ano. Pero natutuwa ako sa inyo, no? Parang alam kong, marami rin kayong challenges, pero parang yung overall demeanor ninyo, or yung parang, yung aura ninyo sa mga yan. Baka naman tinatago nyo lang yung mga, problema nyo. Hindi, pero ganun nga ba? Parang sa tingin ninyo, Ay, sorry. na ha-handle ninyo ng maayos yung mga challenges na yan. Or meron bang mga times na hirap na kayo? Or parang nakikita nyo dahil feeling ko kasi the way na nagkwento kayo, yung families nyo, parang very hands-on sa inyo na kahit na may mga ganong problema, nahanapan nyo ng paraan. Tama ba? Yes. Ganun ba? Yes. Okay. Sige. Pala eh. Hindi, pero sige. No, gusto ko syempre na maganda na very personal and very internal yung mga napagkwentuhan natin para rin mas makilala na kayo ng mga listeners namin. Ako mismo makilala ko kayo. Anong pinanggagalingan nyo. Pero siguro pag-usapan naman natin yung ito nakalagay sa t-shirt ko. Mulat na kabataan ng sagot. So galing to sa song ni Francis Magalone. Shout out po. Oo nga, shout out po. Rapper. It's kay Sir Francis F. Nasa langit na. No. Kamusta ka po Kamusta mo dyan? Kapag ka naging piloto si Steph, medyo Magkikita na po kayo. So, lapit-lapit na po kayo. So, si Francis M. ang no, master rapper natin. And this sa mga kanta niya, yung kabataan para sa kinabukasan. So, yun eh, ang ganda ng kanta na yun. Pakinggan niyo yun. Anyway, sinabi niya doon na mulat na kabataan ang sagot. And syempre, sinasabi din, di ba, na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, naniniwala ba kayo doon? Syempre, kayo yung kabataan niyo yun eh. Kami medyo tumatanda na kami. Pero anong nararamdaman ninyo kapag, anong tumatakbo sa isip ninyo kapag sinasabing mulat na kabataan ang sagot o kaya ang kabataan ay pag-asa ng bayan? Sige po, ako po. Ayan. Kasi po, kasi po, nagkaroon po ako ng experience po sa City Hall. Nagkaroon po kasi ng event ng activity na tinatawag na Boys and Girls Week po. Kung saan may mga representatives po sa bawat school na pwede pong, yun nga po, parang maging parang mini vice mayor or mini mayor. Pwede pong palitan si Isko Moreno, gano'n po. So, nakita ko po sa mga nagkaroon po muna kasi ng interview nun. So, kinakabahan po ako during interview, pero more on sa mga pagiging leader lang naman. Kung anong magagawa sa school. And then, ayun po, napili po ako as DTCAM OIC, Department of Tourism, na maging kapalit po ni Ma'am Crystal Bagaching. Wow! Shout out po, Ma'am Bagaching. So, ayun po. That time po is nagkaroon kami ng 1 week para mapalitan po or ma-experience po namin yung mga ginagawa nila. Tapos yung napansin ko po sa mga, and na-notice ko po sa mga estudyante doon is hands-on po sila eh. Like,
makikita mo po talaga na yung mga students po doon, yung iba po hindi president ng school, yung iba po president ng organization like UNESCO po, ganyan. Makikita mo na responsible po sila. And yung pagiging competitive po nila is in a good way na alam po nila bilang leader, ang dami na po nilang experience. And then dun po, nung nag-speech din po si Yorme, kasama kaming lahat, that time po nag-oath-taking din po kami. Sinabi niya po na kabataan ang pag-asa ng bayan. At dahil doon, like lahat po kami, inspired pa rin po sa quotation na yun. And for me po lahat ng mga students na nakilala ko, pinatunayan po talaga nila ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yun. So naniniwala pa rin kayo dyan, syempre, lalo na kayo na yun eh. With actions With po eh. actions na. And yun yung sabi mo, naranasan mo rin Yes po. kung ano yung nararanasan ng mga leaders natin. And pakiramdam mo, no, na para magagampanan mo yung mga papel nila. Yes. No? Okay, sige. Good job. Mira. Sige, ikaw, CJ. Naniniwala ka ba doon? Anong nararamdaman mo kapag sinasabi yan? Pag-asa ng bayan. Ano po, meron pong, naniniwala po ako, pero po minsan po nalulungkot po ako pag naririnig ko po yun. Kasi po yung iba pong kabataan, nagiging rebelde na po, kahit bata pa po sila. Kasi po, hindi po sila naalagaan din po ng mga magulang nila, hindi po nagagabayan. Kaya po yung sa iba pong, kabataan po, pag-asa po ng bayan, yung yung hangad makapagtapos po ng pag-aaral hanggang sa makapit po nila yung tagumpay at yung pangarap po nila sa buhay. Kaya po, naniniwala rin po ako yung pag-asa po pag-asa ng bayan. Ngayon, syempre, no, parang may mga siguro nalilihis ng landas, na realidad din, pero ang sinasabi mo nga na kung magpupursige o kaya magagawa yung mga yung pag-aaral at makapagtapos, masunod kung ano yung gustong makamit, no, ay okay, no. Yun. Tinawanan ako. Sige, Steph, ikaw. Pag naririnig ko po kasi yun, nalulungkot din po ako at the same time. And I'm hoping na rin po kasi napapansin ko nga din po tulad ni CJ. Sinabi ko, Na para bang, hindi ikaw yung tinutukoy ko. Oh. Yung sinabi po kasi ni CJ na merong mga kabataan na nalilihis po sa kanilang landas. Nalulungkot po kasi ako na naniniwala naman din po ako na ang mulat na kabataan ay ang sagot sa pag-asa or pag-asa po ng bayan. Pero kasi po sa mga kabataan yan, marami na pong naliligaw ng landas dahil nga po, ewan ko po, siguro sa lack of guidance. Pero po kasi, naniniwala po ako na, yan nga, pag-asa po tayo ng bayan dahil kung hindi po kikilos sa mga mulat na kabataan, sino po? Sino po ang kikilos para mabago yung Pilipinas? Tulad na lang po ng mga problema ngayon, unti-unti na pong tumatahimik. Pero may mga kabataan pa rin pong mga pag-asa. like pumupunta sa harapan para mag-lead, para ipakita na kailangan na nating magbago. Hindi na natin kailangan pang magtago. We need to show ourselves, we need to prove ourselves, and we need to make a change in this world, in this chaotic world. At saka napapansin ko nga rin po na mulat na po talaga yung mga kabataan. Yes. Dahil nga po, yung iba po, ginagamit po nila yung social platform po nila sa TikTok para mag-raise ng awareness sa nangyayari po sa bansa, Pilipinas. And yung mga ibang kabataan po, ginagawa po nila yung best nila na gawin na maging mabuti po yung bansa natin. So, kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan. Kabataan yung pag-asa ng bayan. Tsaka ginagamit nga yung platforms, no, para discuss, makapagkwento, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari. So ngayon, ang dami nang nangyayari sa bansa. Nakikita nyo na yan, syempre, sa social media rin kayo. Nakikita nyo sa mga pahayagan, ganyan, journalist pa kayo. Yes. No, so ano nga bang reaction nyo dito sa mga nangyayari
No, syempre kaming mga medyo mas matatanda, iba na rin ang POV namin. No, nagtatrabaho na kami, iba rin yung epekto niya sa amin. Pero kayo mga estudyante, no, and mag-aaral pa kayo. Kayo yung papunta pa lang kayong senior high, papunta pa lang kayong college. Ano naman ang reaction nyo dito sa, sabihin na natin, ano, syempre, ang pinaka-topic ngayon sa lipunan natin ay korupsyon. No? Korupsyon, katiwalian sa gobyerno. Ano naman ang tumatakbo sa isip nyo kapag naririnig at nababasa nyo yung mga balitang to? Ba, unahan to. Unahan. Sige. I'll go, Steph. Okay, so, ang reaction ko po kasi nung nalaman ko na may mga balita pong umiikot about po sa corruption. Ang nagagalit po ay nalulungkot dahil imbis na gamitin yung mga kayamanan ng mga kaban ng bayan sa mabuting paraan, napupunta po ito sa maling paraan at para po sa kanilang sarili lamang. Pero kasi po, marami pong mga opportunities dapat ang natatanggap po namin bilang isang estudyante. Pero wala po kaming parang, kulang po yung mga natatanggap namin. Kasi kung titingnan po natin yung mga school facilities po natin, parang may kulang po or parang hindi po maayos o parang hindi sapat para sa mga estudyante nag-aaral po doon. And hindi pa. Hindi pa. Ang dami ko bang sasabihin eh. Ang dami ko bang sasabihin eh. Laban mo yan. Laban mo. Oh. Go. And meron pa po akong dadagdag. May ginawa po kasi akong sanaysay para po sa output po namin sa Pilipino. So, nung una ko po kasing draft doon ay binanggit ko po yung kalikasan ng Pilipinas. Kasi po, sa FB po may nakita po akong videography about po sa nature po ng Pilipinas. And meron po kasing quote doon sa comment section. Mayaman naman po talaga ang Pilipinas pero hindi po ito nililinang or ginagamit ng tama ng gobyerno. Which is, parang tumatak po sa aking isipan yun kasi totoo naman na mayaman po tayong Pilipinas. Kompleto po tayo sa resources, sa mga kayamanang likas dahil pero po kasi dahil nga po sa pagiging katiwalian at korap po nila ay hindi po natin na nagagamit yung ng mabuti dahil nga po sa kanilang gulit na gulit ako. Diba, no? Like, kasi marami po silang pwedeng gawin pero mas pinili po ang kanilang sarili. Like, para saan pa kami dito? Ano na lang ba kami sa inyo? Diba? Totoo. Like, okay, hello. Andito po kami at hindi lang kayo ang naninirahan dito sa Pilipinas. Kaya mo yan, Stefan. Naghihinga ka pa. Go lang. Shout out. Shoutout Nananawagan mo. po. Oo, kausapin mo sila. Nananawagan po ako. Ayan. Alright. Alright. Balik niyo yung pera. Balik niyo yung pera. Sabihin niyo yan. Yung pera ko po. Nagbabayad po kami ng tax dito. Dapat tayo sakay din tayo sa kotse. Oo nga. Oo, saka pa sila, ikaw pa naman gusto mong mag-travel eh. Sila pa travel lang eh. Huwag ganun. Baka mantingin tayo niyan. Okay, tapos ka na. Okay na. Tapos na ako. Okay. Grabe. Si Steph. Ako Real naman talk po, lang, no, Steph? Real talk lang. Nakakalungkot Okay. talaga. Pero masaya siya. Pero kasi, hindi natin may camera eh. May camera eh. Sige. Dapat masaya pero at the same time. Hindi, naramdaman ko yung galit ni Steph eh. Siyempre, tatawa-tawa lang. Ayun, Pero nagagano na siya. Oh. lumabas na yung ngipin. Galit na siya. Oh. Gagaling. Buti nag-shoutout kayo, iba dyan, nanonood oh. Nunod lang siya. Ang daming ginagawa nyo. Hi na po, be. Sige, Mira, go. Ako naman po, nahuli kasi ako dun sa issue na yun, nasa cheating issue pa. Tapos nung lumabas nga po yun, yun nga po, yung tax nga ng mga tao.
Yung tax nga po kasi 'di ba dapat po ginagamit siya sa mga infrastructures ng yan, school, yung mga buildings para ma-improve. Wala. Wala. Ayun po. Hindi Meron siya nga din po sa mga comment section. So, ako po nagbabasa kasi ako ng mga kahit gano'ng kahaba pa para ma-update lang. May nakita po ako sa comment, bakit nakikisali kayo, wala pa naman kayong trabaho. Ayun nga po. Parang hindi pa kasi sila educated na lahat tayo kasi po talaga nagbabayad ng tax. May iba't ibang tinatawag nga daw po ng tax. Kapag nag-order ka po sa Jollibee, ganyan, VAT po yun, yung value added tax. Tapos meron din pong tax sa mga teachers, sa mga nagtatrabaho, binabawas po sa sahod nila. So ayun, lahat po tayo talagang nanakawan ng lahat po talaga tayo Ng kalayaan. Hindi naman sa kalayaan. Hindi naman ang kalayaan. Karapatan. Tapos Oh, ayun kaya. nga po, may mga nepo baby. Hi, Rebel Baby. Shout out! Shoutout sa mga Nepo babies dyan. Ano na ibang 27. Ayun po, na parang hindi sila nagigilty man lang, binablog pa nila na hindi naman yung mga lavish lifestyle nila, yung mga luxuries nila, pinagyayabang nila. Tapos, ayan, nalaman lang natin na pera pala ng bayan yung binawaldas nila. And then, meron din po, like sa restaurant, kakain. Ayan. Justice for 7? Mga 700,000 daw po yung ginagastos nila for like dinner lang, and then mga kotse, ganyan. iPhone 17 Sineflex yung mga damit. Pro Max. iPhone 17 Pro Max. Hindi natin alam, nagko-contribute pala tayo dun, Ano masasabi mo sa kanila? Oo nga, CJ, ikaw. Wala magmumara dito. Masama. Ano po? Una po sa lahat, napag-usapan po namin yun ni Teach Judy po. Wow. Napag-usapan po Shout out, namin Miss about po Judy. sa corruption for this government. Nung napag-usapan po namin yan, meron po naghalong lungkot at galit din po, katulad sa iyo, same to you. Yan po. Nagkaroon po ako ng lungkot and galit po sa mga kurakot. Kasi po, imbes na galing, dapat po sa atin yun, and then dapat po sa Pilipinas, kinuha po nila. Ayun po, winawaldas po, katulad po ng sinabi niya. Tsaka po, marami pong naghihirap na tao. Tapos po, habang yung mga tao pong Lumakas bigla eh. Wait lang. Habang po yung mga tao naghihirap, tapos po yung mga ninakaw yung mga tax ng mga kurakot. Habang nagpapakasaya po sila, yung mga tao po dito naghihirap po. Lalo na po yung mga mag-aaral po, naapektuhan po yung pag-aaral nila. Lalo na rin po yung mga magulang po namin, mga magulang po dito sa Pilipinas. Yung mga Pilipino po naghihirap, naapektuhan po sila dahil dyan po sa corruption. Lalo na po yung pag-asa po ng Kabataan Pag-asa ng Bayan. Yan. Ayun po, yung mga bata po na sumali po sa rally, nakipagsuntukan, nagbatuhan ng mga bote. Ayun po, dun po ako nagalit. Sabi ko, pag-asa po ba to ng bayan? Ganun po. Dun po ako nagalit. Kaya, kurakot, kurasyan, naiirita. Ayun po. So, pero yun parang naramdaman kong sinasabi niya or ine-express niyo. Yun nga, parang marami na pagkakait sa atin dahil sa corruption. yes po. Na dapat serbisyo na nabibigay sa atin. Na sa atin din naman ang galing, no? Again, may yung kaba ng bayan ay galing nga sa taxes natin. 'Di ba? May natural resources ang Pilipinas. Yes, mayaman. Pero imbis na gamitin sa tamang paraan, katulad lang 'di ba na marami nababalitaan niyo naman ng mga kakulangan ng classroom, kakulangan ng mga gamit, mga budget na 'di ba pag umuulan, Yes po. binabahagin ba Yes kayo po. dito? Inaabot kayo ng baha. 'Di ba dapat Lumulubog ang ligtas gato. tayo diyan. Oh. Dahil may mga Wala pong proyekto. flood projects. Wala na flood control projects para Ghost project!
Project. Ganyan Ghost Project, Fund Control Project ata. Baka nasa bulsa ko yun. Wala eh. Wala sa likod eh. Wala, nasa likod. Wala din eh. Pero Saka yun. po yung mga artista, like, lahat po sila, naging ano po sila, nagsama-sama sila, kaisa po sila. Dahil, shout out po kay Vice Ganda. Yes, best ganda. Saludo po ako Saludo sa'yo. po kami Idol sa'yo. na kita. Sobrang solid Sobrang po. napaka-kinemis. Diba, no? Palaban po siya. Super. So, pero yun nga, yung, di ba maraming lumabas sa kalsada nung September 22, no? And anong reaction nyo sa mga ganon, na parehong, Luneta, People Power Monument, nag-express na yung mga tao ng galit, may halo siyang kabataan, may halo rin mga matatanda, no? Anong naiisip nyo pag nakikita nyo yung ganon? Gusto po nila ng hustisya po. For tax na ninakaw po ng mga kurakot. Ayun po, nilabas lang po nila yung hinanain nila po dun sa mga kurakot po. Lalo na po si Vice Ganda, ganun niya po. Ang dami niya pong sinabi nung sa stage po sa maraming tao po. Ang dami niyang sinawalat na mga Anomalya. salita na kailangan talaga nating ilabas. Ganun po. Okay. Sige. Ako po same sa kanya, even si Catriona Gray, Miss Universe natin, umatin po siya ng rally. Kasi sabi niya nga po, yung sa question and answer na nakikita niyo yung mga batang malungkot, yun yan, dahil din po sa poverty. So yan, si Catriona Gray, isa po siya sa mga talagang inaano yung Pilipinas sa corruption din po. And yung ano ko rin po sa rally is, marami din pong nag-post na peace rally daw po yung bahasa Lunetas. Nagkaroon po ng gulo. So, yung mga sinasabi po nila na hindi naman daw tama yung ginawa na gano'n. Parang tayo lang din po yung kinakalaban. Yung sarili lang po natin kinakalaban, hindi po yung sila, yung mga yung mga tao na yun. So, yung nagkagulo po, hindi po parang tama na manakit ng polis, magsabi ng magbato po ng mga ganun, ng mga kamatis, sa mga pulis, kasi ginagawa lang din po nila yung trabaho nila. So, yung peace rally nga po. So, nagkaroon ng gulo. And then, parang sinasabi pa nga po nila, baka tinatawanan tayo kasi ganyan. And then, nakakalimutan na rin po yung issue. So, po namin nakakalimutan yung issue. Hindi makakalimot. Yun, hindi makakalimot sa issue. Sige, Steph. Nung nalaman ko nga po yun, nagulat ako, lalo na nung nalaman ko na nagkaroon po ng gulo or riot. Nagulat po ako kasi para saan po yung rally na sinagawa po ng iba kung ang mismong kaguluhan po ay nasa paligid lang po natin at hindi po sa pamahalaan. Kasi paano po natin maaayos ang pamahalaan? Paano po nila marininig yung mga hinaing natin kung tayong mismong mga tao ay ang gumagawa rin po ng gulo. Like, kaano po yun ka-hipokrita. Yan, hypocrite. Okay. Sige, narinig ko yung mga kwento nyo, no? And, una, parang feeling ko nga, yung naglabasan na nga yung mga tao, iba't ibang personalities, no? Naglalabas na nga ng hinaing nila, no? Sa mga nangyayari. I think ay natural talagang pakiramdam. Katulad ng pagkukwentuhan natin yan, ano? Marinig mo lang siyang ganyan, ilang parte pa lang yun ang nangyayari. Pero kapag habang nag-unravel yung mga balita na masaklap talaga, lalo lang tayong na-engage sa ganun, ano? Pero yun, siyempre, ibang usapan din yung may pag-express ng ibang paraan na nagiginang violente, ganyan. Pero yun nga, parang may mga nagsasabi din na iba-iba rin tayo ng pinanggagalingan ng galit, no? Kaya parang iba nauuwi talaga sa ganoong sitwasyon or paraan. Pero siguro tama ako yung pinakatumbok niya yung kay Mira na hindi tayo dapat makalimot sa totoong issue. Kasi yun nga, pagtatawanan tayo na ibabalik lang din doon. So ako, tingin ko, sige, may mga isyong nangyayari na gano'n. Pero yung bigger picture ay yung mga nang abuso sa kapangyarihan nila at saka sa pera natin. No, pwedeng pag-usapan yun, yung gulo na nangyari, pero ang pinaka-tumbok I think ay yung corruption. Na tama na hindi tayo ma-distract sa mga iba-ibang
balitang lumalabas, pero dapat mulat pa rin tayo dun sa nangyayari. Huwag kayo tumigil, please. Yun, huwag tayo tumigil. Huwag kayo Tumigil na tumigil. Ayun. Maghanap kayo ng mga butas. Nagkakape lang. Kakapilang Ako pala. bang basa? So, pero ako lang, bilang sumusubaybay din ako sa mga nangyayari, iba rin na marinig siguro yung point of view nyo, mga bata. Kasi maingay na no? Ingay na online, ang ingay mga matatanda, nag-aaway-aaway din, kami-kami Totoo, rin. oo. Diba? Pero kayong mga nag-aaral pa, na laging sinasabing kayo ang pag-asa. Pero ano bang perspective nyo? So yun ang maganda rin na marinig na, na siguro justified din yung mga nararamdaman naming matatanda. Yes po, yes. Dahil ginagawa rin feeling ko ng mga matatanda yung pag-pushback dahil alam namin na may mga batang susunod. Yes No? po. And I feel like, tama sinasabi mo kanina, Mira, na wala namang pinipili yan. Lahat tayo ay apektado. No? So I think, yun. Galing. Ako'y natututo sa inyo Yan na tayo. No? So grabe, inabot na ng yung kwentuhan namin, inabot na ng 1 hour 15 minutes. No? Pero parang di natin na Uwi na tayo. uwi na. Di natin naramdaman, Pero kayo, magkano katagal ang Balitang Bata na episode niyo? Wow. 1 hour din naman pala. So nasa range naman tayo, I think. Pero ang dami kong natutuhan sa inyo, And wala lang ako, feeling ko, kaming matatanda, example din itong episode na tingin ko, na kumausap din tayo ng mga mas nakakabata. No? Mas bata. Kasi tingin ko, parang ang tingin siguro na matatanda sa mga Gen Z, Gen Alpha, puro lang computer, puro lang laro. Uwi. Ang uwian na lang. Panoorin nyo tong Kayo. episode na to kung totoo yun, no? So, lalo na kayo, na tumatanda na kayo di ba? Mag-high school na kayo, iba na rin, Dalaga. namumulat na kayo. Dalaga. Dalaga na si CJ. Diba? Oh, yeah. Diba? So, tuntua ka. Dalaga na si CJ. Pero, diba, parang ang ganda rin marinig yung perspective nyo. Yes, from my own perspective. Nakakalawak din siya ng pananaw sa matatanda. So ano rin ito, parang call din sa mga listeners natin na pakinggan din yung mga kwento ng mga bata. Katulad ng napapansin ko sa inyo, nakikinig din kayo sa matatanda, yun din kasi nagiging perception ng mga tao sa younger generation, di na daw nakikinig, sarili ng isip. Ano naman tingin ko ba binabalanse nyo rin na pero maganda rin na hindi na lang ngayon kung anong sinabi ng matanda, yun na lang. Merong pag-iisip ang mga bata na tingin ko beneficial din sa mga tatanda. So parang wisdom of the old and energy of the young. Yan yung Yin-yang. Yin-yang, balanse lang. Yin-yang. Balanse lang. So palakpakan niya yung mga sarili niyo. Palakpakan natin si Steph, si CJ at si Mira, ang mga pag-asa ng bayan. Mulat na yung mga yan kahit na puyat, Mga ano oras nga ba kayo gumigising? 4:30. 4:30. 5:30. 5:30. 4. Grabe, bakit ang aga? Maga Ano po papasok. kasi, bawal din po malit sa Maliit. Ano oras ba kailangan nasa school? mga 5 po, mga 5:30 ganun po. Ala, madilim pa nandun na kayo? Kasi po, kapag Monday po, assembly po, kailangan maaga pong darating. Ako Pag naman late po, Sige na. kapag late naman po, hindi naman po siya isusumbong. Like, sasabihin lang po ni ma'am na sino yung mga late? Tapos po, ililista po, para po, kapag nakapagtatlong late na po, papatawag po yung mga Lagot ka na, CJ. Lagot. Kaya 5:30 po kasi walking distance lang. Malapit. Okay. Sige. 4:30, bakit? 4:30? May bumibili na ng suka. Pabili! Steph! Tulog Huwag mo sabihin nag-aaral ka ng 4:30, kailangan namin magluto na adobo. 5:45
5 po kasi pasok ko sa normal schedule. Pero kapag periodic po kasi, 6 po yung pasok ko. Ang Kaya sobrang aga ko pong Oo nga. nagigising. Naunahan niyo yung mga manok. May customer na. May customer na sa tapat. Pabili po ng kape. Yun na. Hindi pala mulat na kabataan ang sagot. Mulat naman. Puyat na kabataan ang sagot, no? So, ito ang maigiting nating mga estudyante na gumigising ng maaga. Alright. Kaya, Alright. no, kumakayod ng mabuti itong mga batang to. Kaya sa mga leaders natin, umayos-ayos kayo, no? No, umayos-ayos kayo, no? Kasi kumakayod ang mga bata, kumakayod ang mga Pilipino. And sana maayos tong mga to. Maganda na lumalabas na yung mga balitang yan para mahanapan ng paraan. 'Di ba? Malitis, mabigyan ng hustisya para mas umayos yung kondisyon. And ako nga, nakikita ko dito, parang despite, 'di ba, yung mga kakulangan, mga pinagkakait sa atin, nakikita ko na kayong mga estudyante, todo kayod pa rin para maging maayos ang grades nyo, makatapos kayo na maayos. What more, no? Kung mabigyan ng tamang serbisyo, tamang mga facilities para sa mga bata. Lalong mas magiging bright ang future for the Philippines. Pero again, ako yun yan, no? Alam ko na pag-usapan natin yung mga kabulukan, no, sa pamahalaan sistema, ganyan. Pero nakakabuhay din na marinig kayo na nakikita kong halong optimistic kayo sa future nyo at sa mga dadaanan nyo pa. Pero may halo rin na, meron kaming pakialam sa nangyayari and hindi kami natutulog lang dito. Kahit napuyat kami, ulat kami. May papalit na sa 24 oras. Oo nga. Kaya kay Miss Jessica Soho, no? Sino pa ba yung Sige mga na. papalitan nyo? Sige na. So, sige na, no? May KMJS. Gabi ng lagim. Gabi ng lagim. So, Pwede na siya. Oo nga eh. So, si Steph sa 24 oras kasi maagang gumigising. Si Mira sa kapuso mo, Jessica Soho. Gabi na. Gabi ng lagim daw ni CJ. Kompleto na ang mga programa. Ano? So again, no, maraming salamat sa inyo. Promote nyo na ang Balitang Bata ng Yan, Nag-announce. Nag-announce. Dizzy ano nga yun? DZRJ. Yun. DZRJ. DZRJ. 8:10 a.m. Please watch Balitang Bata and DZRJ. Every Saturday. Every Tuwing Saturday. and Linya Linya. So, Yeah. make sure Ayun. to follow them. Like, Yes. guys, follow and subscribe. Andito. Andito. Makikita nyo dito. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.